Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, pinupuri ka namin, Panginoon. Yes, oh Jesus, salamat, salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig. Oh, rababashiki, yaradabashyanda, raraki, yarababamosyande. Oh, rabababasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, Panginoon, sa oras na ito, oh God, amin pong idinideklara sa pangalan ni Jesus. Lord God, sa oras na ito, dakilang Diyos. Sino man po, Panginoon, Lord God, ang nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang uri na pinagdadaanan sa buhay. Ito man, Panginoon, ay mga kaguluhan sa kaisipan. Ito man, sa pangalan ni Jesus, ay dumadaan sa karamdaman. Meron man, Panginoon, Lord God, na dumadaan sa pamumroblema sa pananalapi. Dumaraan, Panginoon, Lord God, sa kung saan di po makalaya sa bisyo. Anumang uri ng mga gawa ng dyablo sa buhay ng bawat sarito, we declare in the name of Jesus. We declare in the name of Jesus. We claim victory in the name of Jesus. Lahat makalalaya sa pangalan ni Jesus. Lahat makararanas, Panginoon, ng kapayapaan. Lahat makararanas ng kagalingan. Lahat mararanasan ng katugunan. Gaano man kalaki ang pananalapi na pangangailangan. In the name of Jesus, we claim it. We claim it in Jesus' name. We claim victory in Jesus' name. Oh, radababasyandararahande. Yes, oh Lord God, salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat iniligay mo na sa aming puso, dakilang Ama. There is power in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Maging ang lahat ng mga tanikala, Panginoon, Lord God, ito inilagot mo na, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Lahat ng kapangyarihan ng dyablo sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, amin tinatalian at tanikalang makalangit at aming itinatapon sa pusod ng kalaliman in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. At ang amin pong pinalalaya sa oras na ito, sa bawat pamilya, sa bawat kabataan, sa bawat kananayan, sa bawat dumaranas, Panginoon, ng iba't ibang uri ng tiisin. Sa oras na ito, in the name of Jesus, amin na pong inaangkin ang katagumpay ng lahat na ito. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng dila ay magsasabing, Ikaw ang aming Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Salamat. Salamat po, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord God, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Rabasyandararahante. Oh, Radababasyandararahiyarasyande. Oh, glory, glory, Lord. Salamat po. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iibig. Salamat sa lahat po, Panginoon, ang dinala mo sa lugar na ito. Lord God, na sila po'y aalis sa lugar na ito. Dadala po nila, Panginoon, ang tangkas ng katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sige po. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Sige po. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon, glory to God, ito po ay napakaikli po lamang na kung saan ay ating pong babasahin. Glory to God. At ito po ay aking pong kinuha. Sa aklat po ng Kawikaan 13:22. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Jesus. Sige po, Sister Aren. Hallelujah, Lord God. Praise God. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Sige po, hallelujah, Lord God. Tayo po'y pibigit at manalangin. Atin pong angkinin na ang kayamanan ng mga mahihirawan, ang kayamanan ng kung saan di makasalanan, ito po'y isasalin po sa atin. At kung tayo po'y mananatili na matuwid, amen,
sapagkat ang Diyos ang nakakabatid ng lahat ng bagay. Kaya Lord God, sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, pakabanalin mo nga po ang iyong pong salita. At ang aming pong dalangin, Panginoon, Lord God, na sa aming pong kalagitnaan, ang iyong pong banal na Espiritu ang mangusap. Ang iyong pong banal na Espiritu ang magbigay ng kapahayagan sa bawat isa na naririto. Sapagkat sa bawat pagtitipon, Panginoon, Lord God, ikaw po ang aming kasama. At ikaw po, O Diyos, ang kikilos gagawa. Totoo pong buhay ang iyong pong salita. Panginoon, alam mo po ang laman ng puso ng bawat isa. Kaya Lord, sa pamamagitan ng salita mo, dakilang Ama, ito po magbibigay, Panginoon, Lord God, ng kalayaan. Ito magbibigay, Panginoon, ng kapayapaan. Ito magsisilbi, Panginoon, na liwanag, Panginoon, ng aming mga landas at ilawan, Panginoon, ng aming pong mga paa. Kaya Lord, salamat, salamat, salamat po, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa kapangyarihan mo po, dakilang Ama, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang maitaas. Ikaw po ang madakil at maluwalhati. Gamitin mo lamang po, O Diyos, ang iyong abanglingkod upang maihayag ang katotohanan. Ang iyong pong nais, Panginoon, ang maparangalan. Ang iyong pong nais, Panginoon, ang mangyari sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat. Salamat, Panginoon. Tanging ikaw po lamang, Panginoon, ang maparangalan sa oras na ito. Sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. O, purihin ang ating pong Panginoon. Napakabuti po ng ating pong Diyos sapagkat sa Kanya pong mga salita, totoo nga po na ito po yung pong iikot po sa ating pong buhay ngayon. At nakakatuwa po ito pong aking pong binasa na sa atin po bilang tayo po ay mga magulang, talagang naandoon po yung pong ating pong pagnanasa na tayo po ay makapag-iwan ng pamana sa ating pong mga anak. Amen? Glory to God. So ang sabi po sa English, a good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. So makikita po natin dito na talagang napakasarap pong namnamin ang sulat po ni Haring Solomon. Kaya kung atin pong titingnan, konti po lamang background about po dito po sa Book of Proverbs. Na makikita po natin dito na sabi nga po ito, sino po ba ang author nito? Nitong aklat po ng Kawikaan. Walang iba kundi si Haring Solomon. At sino pa ba si Haring Solomon? Si Haring Solomon, ito po yung pong anak po ni Haring David. At ang aklat na ito ay isinulat at ito po ay kung saan ay nasamahan ng iba na kung saan ay manunulat na walang iba kundi si Agur at saka si King Lemuel. So ibig sabihin, meron po lamang dito na kung saan inapasama na nagkaroon po ng contribution. Kung atin po makikita na kanino po ba ang sulat na ito na ipinadala? Walang iba kundi pinapaalala po ito doon po sa mga tiga-Huda. Sino po ba ang mga tiga-Huda? Ito po isa po sa lahi po ni Abraham. Ito po isa po sa kabilang po sa tribes of Judah o sa lahi po ng Israel. Na ito po'y bumubuo ng 12 lipi. At ito po'y isinulat po sa kung saan sa mga tiga-Judah na ibig sabihin, ito po'y ipinauunawa. At sa oras ito po'y ating pong angkinita, tayo po ang kinakausap ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga po rito, ito pong aklat na ito po'y isinulat para po doon po sa mga kabataan. Glory to God. So ibig sabihin, ito po'y pinapaalala po ni Haring Solomon na kung saan bilang mga kabataan, ito po ang nais ng ating pong Panginoon. At kung tayo po naman ay may mga edad na, o sabihin natin na tayo po ay marami na po ng mga pinagdaanan, maaari dito po sa ating pong pag-aaralan, meron po tayo na kung saan ay naligtaan. Pero ang ating pong Diyos sa oras na ito ay nangungusap. Wala pong huli sa ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita, minsan magkakaroon po ng katanungan, paano po na kung saan ako wala akong kayamanan? Paano ako na kung saan wala akong malalaking lupain na iiwanan ko sa aking pong mga anak? Pero dito ang tinutukoy po, hindi po kayamanan lang. Amen? Ang sabi po rito, ang ating pong Panginoon, ang Kanya pong design po sa atin, ang ating pong buhay ay magkaroon po ng kung saan ay kabuluhan. So ibig sabihin, pinakikita po tayo pong lahat dito, tayo po'y may kabuluhan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kabuluhan ka, kapatid. Ang buhay mo ay gamit. Ang buhay mo ay may kabuluhan. Kaya wag po tayong malulungkot, tayo pong lahat ay may kabuluhan.
Bakit po? Sapagkat ito po ang disenyo ng ating pong Panginoon, na ang ating pong buhay ay magkaroon po ng kabuluhan. Sapagkat dito po sa isinulat na ito na sinasabi nga, yung puro mga good man o yung po mga matuwid, sila po ay nag-iiwan ng pamana sa kanila pong mga kaapu-apuhan o sa anak ng kanila pong mga anak. Kaya ang sabi po rito, hindi po lamang ang tinutukoy dito na iiwanan ng ating pong mga magulang ay walang iba kundi pananalapi. Kundi ang tinatalakay po dito, ang sinasabi po rito ng ating pong ating author, ang sabi po rito, dahil sa design ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, tayo po ay maging kagamit-gamit. Ang sabi po rito, hindi po hinihingi ng ating pong Panginoon yung pong kayamanan. Hindi po lamang ito, bagamat kailangan po yung pananalapi. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon dito, glory to God, this isn't about our recognition. Hindi ibig sabihin yung pong ating pong naging katagumpayan, natapos ka ng maraming kurso, natapos ka ng kung saan ay iba't ibang uri na matataas, na kung saan ay mga degree, kung ikaw ay masteral. Hindi po ito ang hinahanap ng ating pong Panginoon. Ano po yung hinahanap po ng ating pong Panginoon? Sabi nga, hindi po yung ating pong katanyagan. Instead, it's about serving generation and giving glory to God. So, ibig sabihin ay pinakikita po dito ng ating pong Panginoon. Hindi po yung mga recognition niyan ang number 1 hinihingi ng ating pong Panginoon. Marami kang ang pananalapi. Amen. Marami kang napunta na iba't ibang uri ng mga sasakyan. Marami kang magagandang bahay. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, ito yung tungkol sa ating pong mga susunod na saling lahi na nagbibigay ng glory to God. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw man ay maraming kabuhayan, pero kung ang mga anak mo ay walang pagkakakilala sa Diyos, it's useless. Amen? At maaaring kaya po ito yung naisulat po ni Haring Solomon, maaari sa kanya pong buhay, ito po yung naglalarawan. Maaring kanya pong karanasan, dahil alam po naman natin ang buhay po ni Haring Solomon. Siya po ay tanyag na tanyag, kinilala na kung saan ay matalino, mayaman, napakapogi, lahat meron siya. Pero dumating ang pagkakataon, siya po'y naging failure. So maaari sa kanya pong buhay, sinasabi rito, na hindi po lamang pananalapi, hindi po lamang ang katanyagan, hindi lamang po ikaw ay isang artista at nakikilala ka sa buong mundo. Hindi po ito ang nais ng ating pong Panginoon. Ang nais po ng ating pong Panginoon, yung laging mabibigyan ng glory ang ating pong Panginoon. Nasaan man pupuntahan niyo pong mga anak, ang ating pong maipamamana ay yung isang mabuti na ating pong tinanggap na buhat sa ating pong Panginoon. Sapagkat sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw ng ating pong buhay, hindi natin nakikita ang kilos ng ating pong mga anak. Sapagkat totoo, tanging ang Panginoon po lamang ang nakakaalam. Pero dito po ipinauunawa po dito, na kung saan na kinakailangan sa ating pong buhay, ang ating pong iiwanan na napakagandang mana ay yung may pagkatakot sa ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong titingnan, na sabi nga po rito, dahil ito po yung nais po ni Haring Solomon na ipinakikita rito, ito po ay ipinaalala o itong sulat ito ipinapadala, ipinababatid sa mga bata pa, sa mga young people. Kaya kayo pong mga kabataan dito, ito yung nais ng ating pong Panginoon. Kung kayo wala pang pamilya o kayo pa'y nag-aaral pa lamang, ngayon pa lamang i-design nyo na sa inyo pong isip na kayo mag-iiwan ng magandang pamana. At tayo po na may edad na. At nakikita na po natin ang ating pong mga anak. Kung hindi lahat ng ating pong anak inadala po natin sa Panginoon, may pagkakataon pa. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat may kanya-kanyang takda ang ating Panginoon na itinatalaga kung kailan sila makakakilala. Bahat ang mahalaga, tayo po mga magulang, hindi po tayo tumitigil ng pananalangin. Amen? Kaya makikita po natin dito na lahat po dito ipinapaabot po itong sulat na ito, na kung saan na tayo pong lahat na naririto. Huwag po tayong manlulupaypay. Kung wala ka, sabihin mo, ay paano kaya? Wala akong ipapamana sa aking anak. Wala akong lupain. Wala akong mga apartment. Wala akong mga alahas na ibibigay. Pero ang pinakamahalaga, kapatid, yung maiwanan mo ang iyong mga anak na may takot sa Diyos, sila na ang magsisimula ng magandang buhay. Amen? Sapagkat dito po natin makikita, ito pong aklat po na kung saan nakawikaan,
At ipinakikita po rito, number 1 po, ang kailangan po ng tao ay wisdom. Amen? Ang sabi po rito, ang keywords ng Book of Proverbs, walang iba kundi wisdom, folly. Ano ibig sabihin po ng wisdom? Karunungan, ayan. At ang folly, kamangmangan. Glory to God. Kaya makikita po natin doon po sa tema na ating pong binasa, ang isang mabuting tao mag-iiwan ng kayamanan sa kanyang kaapu-apuhan. Pero ang mga makasalanan, ilalahad nila o ibibigay nila ang kanilang mga kayamanan sa mga matuwid. So ibig sabihin merong folly, ibig sabihin ng folly, mangmang, walang alam. Kaya totoo po na kung saan yung sinabi po sa aklat po ng Hosea, ang tao'y napapahamak bunga ng kamangmangan. Kaya mapapalad po tayo dito. Tayo po'y nakakarinig ng salita ng Panginoon, tayo po'y nakakarinig ng aral upang ito ang ating pong malakaran. Ang sabi nga, the ability to live with practical righteousness is scrutinize this wisdom. Ibig sabihin, para po tayo ay magkaroon ng kung saan ay buhay na lumalakad sa kabanalan, ang kailangan po ay karunungan. Amen? Kaya ang sabi po rito, this wisdom help us to discern between good and evil. Amen? Kaya ito pong karunungan ito po'y tumutulong sa atin para ma-discern natin kung ano po yung mabuti at kung ano po yung masama. Truth and error, yung katotohanan at yung mga pagkakamali, and divine and human perspective. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kapag ang isa pong tao ay may takot sa Diyos, dadaloy po ang karunungan. Kaya makikita po at marirealize po natin sa ating pong buhay. Kung tayo po ay kung saan nakaranas po tayo nung unang araw na tayo po'y walang pagkakakilala sa Diyos. Minsan maaari nakaranas tayo na mabudol-budol. Minsan nakaranas po tayo na kung saan tayo po ay nadudukutan. Minsan nakaranas po tayo po mismong ating pong mga kasama, tayo po ay naloloko, nauutangan. Pero totoo po, sinabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi once na ang isa pong tao ay meron pong karunungan at meron pong takot sa ating Diyos, makikita po natin, malayo sa atin ang kapahamakan. Bakit? Sapagkat ang isang tao kapag siya po ay may takot sa ating pong Panginoon, hindi mo inaasahan meron Diyos na baback up sa iyo. Hindi mo inaasahan meron Diyos na tutulong sa iyo. Bakit? Because meron kang takot sa Diyos. Kaya napakahalaga po ang may takot sa Diyos. Kaya dito po umiikot yung pong Book of Proverbs. Lagi po sinasabi po rito kung gaano kahalaga yung wisdom na buhat sa Panginoon. Kung gaano kahalaga po rin yung takot sa ating pong Panginoon. Sapagkat makikita po natin dito na sa pamamagitan po na kung saan nakarunungan ay binigay sa atin po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang sabi nga po dito, fully is a loud and undisciplined and without knowledge. So ibig sabihin ito po mga mangmang, sila po raw walang disiplina at sila po raw ay walang karunungan. Kaya makikita po natin na yung mga mangmang, birada ng birada. Kaya minsan nakakaranas na kung saan ay maabudol, kung saan ay maloko, ma-scam. Kasi wala silang takot sa Diyos. Wala silang karunungan at ako po ay, totoo po na minsan, nalulungkot po ako pag ako po may nalalaman ng mga mananampalataya, nararanasan mabudol. Pero makikita po natin dito, ang mga unbeliever, ay totoong nakaranas ng 3 milyon, 2 milyon, nabubudol. Bakit po? Kasi ang kalapong isip ay nakatuon sa pera. Pero kapag ang isang tao ay may takot sa Diyos, iingatan ka. Kaya napakahalaga po yung takot po sa ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, glory to God. So, ang team na ito kung saan tumatalakay dito po sa Book of Proverbs, ang sabi nga dito, ano po yung team? True wisdom cannot be gained apart from God. Ayan. Ang totoo po raw karunungan, ito po ay hindi mag-gain kung malayo ka sa Diyos. Amen? Kaya kapag tayo po ay malayo sa Diyos, wala sa iyo ang karunungan. Pero ang wisdom, ito po'y makukuha kung tayo po ay malapit sa ating pong Panginoon. Amen? Ang susunod po ang sabi, we should not rely on own understanding, but on the truth that God
teaches us. Kinakailangan tayo po ay kung saan doon po tayo nakarely, doon po tayo nananangan. Saan po? Sa sarili po nating karunungan, but on the truth that God teaches us. Doon po sa katotohanan na ang Diyos ang nagtuturo po sa atin. Kaya napakahalaga po dito na kung saan na tayo po lagi po tayo na kung saan ay nakarely doon po sa Panginoon. Hindi po sa atin pong sarili. Kapag tayo po sa atin pong sarili, lagi ako sa nananangan, mabibigo ka kapatid. Amen? Kaya ay pinakikita po rito, saan po tayo mananangan? On the truth that God teach us. Amen? Yung katotohanan na itinuturo sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po tayo na kung saan lagi po tayo nag-aaral sa salita po ng ating pong Panginoon. At ang susunod po, ang sabi po rito, glory to God, God will direct our path. Amen? At ang Diyos ay magdadirect sa ating pong landas. Kaya napakahalaga po sa ating pong buhay. Dahil tayo po ay may mithiin, tayo po ay may pangarap, na kung saan ay tayo po ay maigay po rin natin ang ating pong mga anak. Pero once na tayo po ay lagi po nakalin on sa ating pong Panginoon, God will direct our path. Siya po yung magmamaneho sa ating pong buhay. Yung bawat lakad po natin, siya po yung kung saan ay gagabay. Kaya totoo po yung sinasabi po ng aklat po ng mga ngaral, 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not with your own understanding. Acknowledge Him in all thy ways and He will guide thy path. Kaya kapag tayo po'y lagi po tayong sumasangguni sa ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi kagagabayan ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay lagi naghihintay na lagi po natin silang tawagan. Ang Diyos ay lagi na kung saan ay bukas ang kanyang tenga para tayo sumangguni sa Kanya. Glory to God. At ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. At ang sabi po rito, Godly success in life comes from obedience. Amen? Godly success in life comes from obedience to the Word and the ways of God. Kaya kapag tayo po raw ay kung saan makararanas po ng katagumpayan, buhat sa ating pong Panginoon, ito po ay sa pamamagitan ng ating pong pagsunod saan po? Sa salita at sa kaparaanan ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan dito po ay lagi pong ipinauunawa kung gaano kahalaga ang salita ng ating pong Panginoon. Kung gaano kahalaga yung tayo po'y lumalakad sa kaparaanan ng ating pong Panginoon. At kung ito po ang ating pong malalakaran, kapatid, maniniwala po tayo at magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Totoo, pag ang Diyos ang nagbigay po ng direction. Hindi kaya dadalahin sa kapahamakan, kundi dadalahin kanya sa katagumpayan. Amen? Glory to God. God desires for us to be happy. Amen? Ang desire ng ating pong Panginoon, tayo po ay maging masaya. Ang desire ng ating pong Panginoon, tayo po ay magtagumpay. Ayaw na ayaw po ng ating pong Panginoon na tayo po'y nakukupkob ng lungkot. Ayaw na ayaw po ng ating pong na tayo po'y nagmumukbok dahil sa ating pong problema. Ayaw na ayaw po ng ating pong Panginoon na ang binubulay-bulay po natin ay yung ating kawalaan. Ang bulay-bulayin po natin, walang iba kundi ang pangako ng ating pong Panginoon. At mararanasan mo, magiging masaya ka sa buhay mo. Amen. Praise God. Hallelujah. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon, na lagi po tayong maging masaya. Amen. Kung paano ang ating pong Panginoon nagnanasa na tayo po'y maging masaya, how much more na tayo mga magulang. Diba ang gusto natin ng ating mga anak maging matagumpay? Ang gusto natin ng ating mga anak ay makaranas ng pinagpalang buhay para ang ating mga kaapu-apuhan ay makaranas din ng magandang buhay. Yan po ang nasa ng ating pong Panginoon. Wala pong hinahangad na pangit ang ating pong Panginoon. Yung alaman, dadaan ka sa pagdidisiplina. Dadaan ka sa pagtutuwid ng ating pong Panginoon. Amen? At ang sabi po rito, God has made happiness, amen, available to us if we will only fear, trust, and obey. Ayan, napakaganda. God has made happiness available to us if we will only fear, trust, and obey Him. Napakaganda. Yung puro happiness na ipinapangako ng ating pong Panginoon, ito'y lagi pong available para sa ating lahat. Amen?
kung tayo pong lahat ay magkakaroon po ng takot sa ating pong Panginoon. At kung tayo po'y magkakaroon po ng pagkitiwala at tayo po'y magiging masunurin sa Kanya. Kaya nakalaan po sa ating lahat yung pagkapala na kung saan ay inilalaan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung mga itinuro po dito ni Haring Solomon sa aklat po ng Kawikaan. Kaya makikita po natin dito, doon po sa ating pong binasa, doon po sa aklat po ng Kawikaan 13:22, dalawa pong klase po ang tinukoy po doon ng ating pong Panginoon. Ang mabuti at ang masama. Kung atin po makikita, ang good man, ang sabi, ito po daw ay nag-iiwan ng pamana. Pero ang sinner, ang kanya pong kayamanan ay dinadala niya doon sa mga matutuwid. Kaya makikita po natin dito, kung ikaw ay good man, huwag kang mag-aalala sa pangangailangan mo. Kung ikaw ay may amo na kung saan ay maaari ikay naiinis na, ang tagal-tagal mo itong amo, wala ka pang nakukuha na promotion. Ako ito'y matagal ka na nagtatrabaho dito, ano man ang trabaho mong pinapasukan, at minsan ikaw po'y nakararanas na ikay gusto mo na ikay mag-walk out dahil napakapangit ang ugali. Isipin mo na lamang, meron Diyos na nakakakita. Hindi mo na mamalayan, baka may nakalaan na pala sa iyong malaking pamana ang may-ari ng kumpanya. Amen. Pangako to ng ating pong Panginoon. Bahat ang mahalaga lamang maging matuwid ka. Ang mahalaga lamang laging ikaw ay nakatuon sa ating Panginoon. Ang mahalaga lamang ang ating buhay ay laging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. At mararanasan po natin bilang ikaw ay isang good man, mararanasan mo. Ngayon pala nagsisimula ka sa buhay, makikita mo unti-unti ka ng payayamanin ng ating Panginoon. Unti-unti nang babaguhin ang buhay mo. Unti-unti na kung saan ay makikita na kung ikaw ay alipin ng bisyo, makakalaya ka na. Unti-unti na kung ikaw ay alipin ng utang, makakalaya ka na rin sa utang. Kung ikaw may karamdaman, pagagaling ka na rin ng ating pong Panginoon. Bakit? May pangako sa iyo ang ating Panginoon. Amen. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mawala sa ibabaw ng lupa na hindi mo naranasan yung mabubuting bagay na ipinangako sa atin ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin yung pangako ng Diyos. Huwag tayo pong mananangan sa pangako ng tao. Kapag tayo po yung mga mananangan sa pangako ng tao, maaaring isang araw iiyak ka. Isang araw magmumukmo ka. Isang araw, luluha ka lamang sa isang tabi. Bakit? Pinanghawakan mo ang pangako ng tao. Pero kapag ang pangako ng Diyos ang pinanghawakan mo, 100% pagpapalain ka ng ating Panginoon. 100% mararanasan mo ang kanyang mga salita. At totoo, kapag ang Diyos ang nangako, 100% gagawin niya ito. Kaya wag po tayo manlulupaypay. Kung ikay ginagamit ng Panginoon at nararanasan mo pa na para ikaw po'y nalulugmok sa kalungkutan, kapatid, always rejoice. Amen. Kung ikay dumaranas ng karamdaman, may ginagawa ang ating pong Panginoon. Amen. Kung ikay dumaranas na kung saan ay parang pakiramdam mo, ikay palubog ng palubog, darating ang isang araw, bigla kang iangat ng ating pong Panginoon. Bakit? Ang ating pong Panginoon ay lagi nasa ating likod upang kung tayo mabubuwal, tayo po'y iaangat. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya huwag po tayong lalayo sa Diyos. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo po'y laging maging masaya. Ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y lagi po na kung saan ay punong-puno ng pag-asa. Kaya makikita po natin dito, ano po ba raw yung mga karakteristik ng isa pong good man? Amen? Ang sabi po rito, yung puro isang good man, a good man follows, a good man follows God's leading. Ang isa po raw mabuting tao, siya po'y sumusunod kung ano po sabihin ng ating pong Panginoon. Ang isa po mabuting tao, hindi po siya nanananga sa kanya pong sariling isip. Kapag may sinabi ang Panginoon, anuman ang iyong nararamdaman, anuman ang iyong nakikita, ikaw ay susunod. Sapagkat ang sumusunod sa leading ng ating Panginoon, ikaw ay dadalhin niya sa isang tamang landas. Tulad ng sinabi sa aklat po ng Awit 23. Amen? Ang tunay na pastor, dadalhin ka sa isang tahimik at mainam na batisan. Kaya kapag daranas tayo sa mga problema, hindi ka matatakot. Bakit? Ang tungkod niya at pamalo, ang gabay mo at sanggalang. Kaya habang tayo po'y sumusunod sa leading sa atin ng ating pong Panginoon, kapatid, malapit sa iyo ang pagkapala. Sapagkat ikaw po'y itinuturing ng ating Panginoon na isa pong good man.
Dahil totoo po ito na hindi po lamang sa espiritual. Dahil doon po sa militar, ang katwiran po, at ito po ay kung tawagin, ito po yung motto ng mga sundalo, ng mga kapulisan. Ang lagi po sinasabi rito, obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Sapagkat sa pagsunod, doon ka nadidisiplina. Sa pagsunod, doon ka tinuturuan. Sa pagsunod, doon mo makikita yung kabutihan. Sa pagsunod, naandun ang promotion. Sa pagsunod, naandun ang pagkapala. Sa pagsunod, naandun ang pagkapakumbaba. Kaya obey first before you complain. Kung ikaw ipadala sa malayong lugar, mag-Bible study ka doon sa Langkiwa. Anong gagawin mo? Susunod ka, ay ako doon, magugulo doon. Ay ako doon, matitigas ang ulo ng mga bina-Bible study ko doon. O siya, doon ka na lang sa may Riles. Doon ka na lang magpunta sa may Riles. Magreklamo, ay nako, doon naman ang mga bata ay mga uhugin. Ay nako, doon naman kasi makikita mo, dadaan ka, puro mga sugalan, bingguhan, inuman. Kapag ang Diyos ang nag-lead sa iyo, sumunod ka. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ganong kaparaan, nakikita ng Panginoon ang puso mo. Amen. Kapag ito po ang attitude mo, na lagi ka sumusunod sa instruction ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. At candidate ka na sa kung saan natatanggap ng malaking biyaya sa ating pong Panginoon. Amen. Ano po sabi niya sa aklat po ng Awit 37 verse 23? Ayan, praise God. The Lord makes firm the step of the one who delight in Him. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, ang ating pong Panginoon pinatatatag ang bawat landas na yung tatahakin. Kung ito may masasabi mo, ay lugar naman ngayon binabaha. Ang lugar na yon ay magulo. Pero kapag ikaw ay kung saan ay sumusunod sa ating pong Panginoon, magiging matatag ang iyong mga lalakaran. Hindi ka madudulas. Amen. At magiging maayos ang iyong buhay. Magiging matiwasay. Dadalahin ka sa landas na hindi ka madudulas. Dadalahin ka ng Panginoon na sa paglakad mo, madilim man ito, ang tingin mo ay maliwanag. Bakit? Sapagkat sumusunod ka sa ating pong Panginoon. Igagayad ka. Ang Diyos ang magbibigay ng tanglaw sa iyong lalakaran. Amen? Sapagkat ang Diyos ang iyong kasama. Amen? Saan ka man pumunta, kapag ikay sumusunod sa ipinagagawa sa inang ating pong Panginoon, wherever you go, God is with you. Amen? Kaya lalo pagkagawain po ng ating pong Panginoon, kapatid, 100% pangako ito ng Panginoon. Yung sinabi niya sa aklat po ng Matthew 28 verse 20, kapag tayo po inutusan ng ating pong Panginoon na, sige, humayo kayo, magdala kayo ng magandang balita, turuan nyo yung lahat ng tao na sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Ano ang pangako ng Panginoon? Tandaan ninyo, saan man kayo pumunta, ako ang inyong kasama. Amen! Ang Diyos ang ating kasama. Hindi yung iyong kaibigan, ang iyong mong gabay. Hindi yung iyong kumare. Hindi yung iyong boyfriend. Hindi ang iyong girlfriend. Number one, siyempre, ang ating Panginoon, ang ating pong gabay. Amen? Sapagkat minsan dumarating po sa atin, tayo po'y nananamlay. Ang tagal-tagal ko na nagba-Bible study doon. 5 taon na, parang wala pang nababago. Ang tagal-tagal ko na kung saan ay nagtuturo ng mga bata, ang mga batang akin tinuturuan, hanggang ngayon ang titigas pa rin ng ulo. Pero lagi po nating aasahan, kapag ang Diyos ang nagsalita, hindi mo na mamalayan, unti-unti na pala, binabago na ng ating Panginoon ang mga isip ng mga bata. Unti-unti pala ang mga batang ito, meron na pala silang pagnanasa na doon sa kalang eskwelahan, magsishare na sila ng Word of God. Yung aking mga tinuturuan, doon sa dako ng aplaya, hindi ko namamalayan, sila pala nagsisilbing patotoo, na totoo ang Diyos ay gumagawa sa kanilang buhay, na kung paano binago ng Panginoon, babaguhin din kayo ng ating Panginoon. Glory to God. Kasi minsan nakatingin po agad tayo doon sa outcome. Tinetes po ng ating pong Panginoon ng ating puso. At kapag nakita ng ating pong Panginoon ng ating pong pagiging masunurin,
you considered as a good man. Ikaw ay isang mabuti na manggagawa ng ating Panginoon. Glory to God. Kung ikay ililid, o bigyan mo. Yung kapatid mo, nangangailangan, bigyan mo muna. Huwag mo nang tingnan ang laman ng bulsa mo. Kung ini 20 pesos, yan ay ibigay mo. Kasi bakit? Nangusap sa'yo ang Panginoon. Malay mo, pag ibigay mo ng 20, ibalik sa'yo 1,000 agad. Amen. Kasi may leading ng ating pong Panginoon. Hindi mo titingnan yung bukas, may kailangan ako, magbabayad ako sa kuryente, ay ako itong bawasan. Pero alam nyo, ang Diyos lagi po siyang tapat. Kapag ikaw po'y nagbitaw, ang balik po niya maaaring 100 doble, maaaring 200 doble, maaaring 1,000 doble. Amen. Kasi habang tayo po ay nagbibitaw, tayo po'y naghahasik ng binhi. Kaya kapag ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng instruction, huwag mo nang pagdadalawin pang-isip. Kasi hindi magbibigay ng instruction ng ating Panginoon kung walang gagawain sa'yo. Kaya kung malinis ang puso mo, arinig mo ang tinig ng Panginoon, do it right now. Huwag ka na magreklamo, huwag ka na mag-isip pa. Amen? Sapagkat kung yung taong yun na binidyan mo, huwag kang aasa na siya ang magbalik. Ang magbabalik sa iyo, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Sapagkat sabi ng ating pong Panginoon, ang sino man tumulong sa mga dukhang ito, ang sino man nagpautang sa mga taong ito, ako ang tinulungan nyo, ako ang pinautang nyo. Kapag ang Diyos ang pinautang, maaari. Pinautang mo'y 20, pagbalik 100. Maaaring pautang ka ng 100, pagbalik sa iyo 1,000. Bakit? Ang Diyos ang pinautang mo. Ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang mayaman. Kayang-kayang ibalik sa iyo ng ating Panginoon na sobra-sobra pa sa iyong inaasahan. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Always follow the instruction of God. Amen. Praise God. Ang pangalawa, amen, a good man does not allow himself to be led by circumstances, other people, even his own feeling. Amen. Ang mabuti po raw tao, hindi niya hinahayaan yung kanyang sarili na dalahin sa mga sitwasyon o sa mga circumstances na kanya pong pinagdadaanan. Maging ito man ay ibang tao o ito man ay sa pamamagitan ng iyong nararamdaman. Amen. So ibig sabihin na kung saan hindi ka pwedeng padala sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Dahil bakit? Kapag ikaw po'y may nakikitang pangit, kapag ikaw ay may nararamdamang pangit, kapag ikaw may naririnig sa ibang tao, kapag ikaw ay sa pakiramdam mo, ramdam mo masakit na ang tuhod mo. Pero dahil sa ikaw ay nakatingin sa ating pong Panginoon, mararanasan mo yung gabay ng ating pong Panginoon. Huwag mo laging pakikiramdaman ang nararamdaman mo. Huwag mo laging iisipin yung narinig mong mga balita. At ito po sa akin, ito po isang pong patotoo na kabila po lamang linggo. Ako po yung nakaranas na ako po yung nakagat ng pusa. Ay hindi ko po sinasabi sa tahanan po namin. Isa po lamang kapatiran dahil kasama ko po siya. Nakagat po ako ng pusa. Talagang ang ginawa ko, nagulat po ako, pinadugo ko po siya. Ay ngayon, ang sabi po sa akin ng asawa ko, dahil nakita po ako nag-i-spray sa paa. O bakit? Sabi ko, nakagat ako ng pusa. O bakit ka bakit ka hindi ka nagpapa-inject? Sabi ko, ano pa yung saysay na itinuturo ko? Kinakailangang isabuhay ko to. Amen. Dahil ang pinanghawak ko, Atimano, ang pinanghawak ko, Marcos 16. Amen. Ano sabi doon? Makagat ka man ng mga makamandag, hindi ka maaano. Yun po ang pinanghawakan ko. Kaya kinakailangan ano man ang nararamdaman mo, masakit, makirot, hindi ko binibigkas. Ang ginagawa ko lamang kapag naramdaman ko kumikirot, in Jesus' name, I claim healing. Amen? At nakaranas po isang beses na kung saan para po ako napapangibit sa sakit. Habang kami po'y nagkukwentuhan dito, wala pong alam po aking mga kasama na ako po'y may nararamdaman. Ang amin pong pinag-uusapan ay tungkol po sa mga herbal na ginagamit po. Pero sabi ko nga po, Lord, ano gagawin ko sa nararamdaman ko? Ang sabi sa akin ng Panginoon, ano narinig mo sa mga kwentuhan, sa mga patotoo? Herbal. Noon ding gabing yon, gumamit po ako ng herbal. Kinabukasan na wala po yung aking nararamdaman.
Kasi bilang isang tao, matatakot ka lalo pag ikay umiidad na, may nararamdaman ka na sa loob ng katawan mo na kakaiba. Ay, ang pinag-uusapan namin ako gumamit ako ng dahong bayabas. Ako gumamit ako ng mga gandong herbal. O ano-ano yung pinag-uusapan. Sabi ko, bakit hindi ko i-apply ang dahong bayabas? Alam mo, totoo po yun dahil lalo po sa mga, kumbaga sa pero may nararamdaman sa loob po ng katawan. Di ba number 1 ang isip mo, pupunta na ako sa doktor. Kinakailangan ipa-check up dahil ito'y loob. Pero alam niyo po, 2 beses ko lang ginawa. Naranasan ko na po yung kagalingan. Napapadaing po ako noon. Pero salamat sa Diyos. Amen. Dahil totoo, kapag ikaw po'y nagtiwala sa ating pong Panginoon, hindi ka bibiguin. Kapag ikay umasa sa kapangyarihan ng ating Diyos, hindi ka manlulupaypay. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi ang pangako ng ating pong Panginoon, He died on the cross for our healing. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kagalingan. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo magtagumpay sa lahat ng gawa ng kadiliman. Kaya kapag maaalala mo yung mga unang lingkod ng ating pong Panginoon, naaalala ko si Apostol Pablo at si Silas doon sa Acts 16. Noon sila po ay nangangaral at kung saan sila po ay nakaranas po ng kakaibang kilos ng ating pong Panginoon. Sapagkat sila po roon ay nakapagpalayas na masamang espiritu sa isang babae na kung saan ay manghuhula. Pero sa tindi ng kapangyarihan po ni Apostol Pablo, nung palayasin niya yung masamang espiritu sa batang babaeng ito na nanghuhula, siya po ay ipinagulpi ng kung saan ng kanya pong amo. Kaya kung mababasa ito po sa Aklat 16, simulan niyo po, Acts 16:16 to 31. Makikita po natin dito yung kapangyarihan. Kapag ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon, hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon. Ano po naranasan ni Apostol Pablo at ni Silas? Sila po ay binugbog ng taong bayan. At pagkabugbog po sa kanya, dinala po siya sa kulungan. At doon po sa kulungan, siya po ay kung saan ay nilagyan ng kadena ang dalawang ito. At siya po ipinasok sa kaloob-looban ng bilangguan. Ginawa ba nitong mga ito na naghiganti? Ano ginawa nila? Sila po'y umawit, nagpuri sa ating Panginoon. Sumambap sila sa ating Diyos. Ano po ang naganap? Noong sila po'y sumasamba, umaawit ng mga himno, ang naranasan po, nalagot ang mga kadena sa kanilang paa. Nabuksan ang mga selda at nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Pati yung mga tao na nasa kulungan, nakaranas din sila ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Bakit po? Kasi sa kabila ng lahat, nagpuri ka pa sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay, magpuri ka lamang at sumamba. Umawit ka sa ating Panginoon ng mga himno. Papurihan mo ang ating Panginoon at kikilos ang ating Diyos. Amen. Kaya kung ating pong nanamnamin, ang nais lang po ng ating pong Panginoon, tayo po ay lagi na umasa at magtiwala ay sa ating Panginoon lang. Nakararanas ka na ikaw po ay pakiramdam mo, ikaw po ay nilalagnat, ang sakit ng katawan mo, tumataas ang dugo mo, magpuri ka, sumamba ka sa ating Diyos. At mararanasan mo, biglang bababa ang presyo ng iyong dugo. Amen. Sapagkat ikaw po itinuring ng ating Panginoon ng isang mabuting tao. Ano po sabi niya sa aklat po ng Kawikaan? 9:10, glory to God. Kaya kapag tayo po ay kung saan ay isa pong mabuting tao, huwag mong iaalaw. Amen. Glory to God. Kung ano man ang mga circumstances. Ano po sabi po niyan? Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Kaya kung ano man yung kung saan na pinagdadaanan mo, at ikaw po'y may takot sa ating pong Panginoon, diyan po magsisimula ang karunungan. Amen. Diyan po dadaloy ang karunungan, diyan po dadaloy ang pagkaunawa, diyan po dadaloy ang pagkakakilala. Kaya kinakailangan number 1 po sa atin, magkaroon po tayo ng takot. Lord, ayaw ko pong mapahiya ang pangalan mo sa aking buhay. Ayaw ko pong mangutang, tapos ito po'y tatalikuran ko. Lord, ayoko pong mangyari po sa aking buhay na ako'y nagsasabi ng ang Diyos ay mabuti, pero hindi pala makita sa aking buhay. Lord, ang lahat po ng aming ginagawa ay nakikita mo. Ayoko po makapagsalita at makahatol po sa aking kapwa. Sapagkat naalala ko po yung sinabi mo, judge not.
Huwag kaming humatol upang hindi kami hatulan. Once na ito po ang laman po ng ating pong puso't isipan, makikita mo kapatid, yung problema mong pinagdadaanan, ang Diyos ang kikilos at gagawa. Sapagkat dadaloy ang karunungan, dadaloy ang pagkaunawa, at dadaloy ang kaalaman. Kaya makikita po natin dito, napakahalaga. Iturin po natin ang ating pong sarili. Ibinilang po tayo ng ating Panginoon na kanya pong anak. Kinakailangan ito po yung ating pong maranasan. Bilang tayo pipinili at tinawag ng ating Panginoon, magsimula po tayo sa pagkatakot. Amen? Once na tayo pinagkaroon po ng takot sa ating pong Panginoon, diyan na po dadaloy. Pagpapalain ka sa iyong mga hanap buhay, pagpapalain ka sa bawat sasalitain mo, pagpapalain ka sa anumang iyong gagawin. Sapagkat ang takot sa ating Panginoon, ito po'y simula ng karunungan at ang kaalaman ay ang pagkaunawa. Amen. Praise God. Hallelujah. Yan po. Pangalawa po. Number 3. He allows God to be control of his life. Glory to God. He allows God to be control of his life. Kapag ang Diyos ang hinahayaan mo na siya ang mag-control sa iyo kung buhay, makikita mo, dadaloy ang lahat ng iyong pangangailangan. Ano po sinabi po sa aklat po ng Proverbs 3? Glory to God. Ito po ay atin pong laging naririnig. At ito po ay kailangan po ng lahat po ng mga anak ng Diyos. Ang sabi po ito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Glory to God. Hallelujah. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen. Kapag tayo po raw ay nagtiwala sa ating pong Panginoon ng buong puso at lubusan, glory to God, mararanasan mo ang pagsama ng ating pong Panginoon. At ang lahat ng iyong mga binabalak, ang lahat ng iyong nilalakarin, isangguni mo sa Kanya. At hindi pwedeng hindi magkakaroon ng direction ang iyong binabalak. Kaya kinakailangan sa ating pong buhay, always submit ourselves to God. At ang lahat ng ating pong mga iniisip, meron kang negosyo na binabalak, isangguni mo sa ating Panginoon. Meron ka na kung saan ay binabalak, na kung saan ay mga bagay na gagawain mo, meron kang kakausapin, lapit agad sa ating pong Panginoon. Kung ikaw ay may nararamdaman, gusto mo magpagamot, lapit sa ating pong Panginoon. At hindi pwedeng hindi ka gagabayin ng ating Panginoon. Ano po pangako ng ating Panginoon? He will make your path straight. Amen. Ano ibig sabihin ng He will make your path straight? Kapag ikaw po'y sumangguni sa ating pong Panginoon, lahat ng iyong lalakarin, wala po yung balakid. Ibig sabihin, walang magiging problema yan. Dire-diretso yan. Walang mauubos na oras, walang mauubos na pera, straight. At makikita mo, matatanggap mo agad ang inaasahan mo sa ating pong Panginoon. Bakit? Ginawa mong sumangguni at nagtiwala sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Number 4 po, glory to God. A good man delight in the Lord. Amen. Ang isa po ng mabuting tao, siya po ay nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon. Ano ibig sabihin po na nagpapakaligaya? Ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong nakikitang pangit, ano man ang naririnig mo, ano man ang mga pangit na balita, minababalitaan ka na sa ganoon ay pangit ang sitwasyon, minababalitaan ka na hindi ka pwede mag-share dyan. Pero kapag ikaw ay nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, ikaw ay gagabayan ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi niya po sa aklat po ng Psalms 37:4 and 6? Glory to God. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen? So makikita po natin dito, kapag ikaw po ay nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, kapag ikaw po ay kung saan ay laging naandoroon yung kasi pakikinig mo sa direksyon sa ating pong Panginoon. At ikaw po'y nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon. Ano man yung nakikita mo, ano man yung mga pangit na sitwasyon, bahat ikay nagpapakasaya sa ating Panginoon. Delight. Delight. Magpakaligaya ka sa ating Panginoon. Glory to God. At dito natin makikita, hindi po lamang delight ang iyong mararanasan kung hindi ikukumit mo pa ang iyong buhay. Amen?
Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Ano yung ibig sabihin ng He will do this? Amen? Yung lahat ng nasa ng iyong puso, gagawain ng ating pong Panginoon. Kung ikay nagpapakadigaya sa ating Panginoon, ikinukumit mo yung lahat ng iyong lakad at ikay nagtitiwala sa Kanya, He will do this. Amen. Ano yung desire ng puso mo? Ano yung matagal mo ng prayer request? Ano yung minimiti mo para sa iyong buong sambahayan? At makikita mo, ito yung mangyayari. He will make your righteousness reward shine like the dawn. Your vindication like the noonday sun. Ibig sabihin, lahat ng iyong pinapangarap, lahat ng iyong ninanasa, ito ay i-reward sa iyo ng ating pong Panginoon. Yung righteousness mo, ibibigay ito sa atin ng ating pong Panginoon at ikaw ay magliliwanag. Amen. Ikaw ay magliliwanag at walang sino man na sasansala sa iyo at ito'y magiging katulad ng sanliwanag ng araw sa katanghalian. Amen. Kaya kapag ikaw po mininanasa, kapag ikaw po minimiti, magpakaligaya ka lamang sa ating Panginoon. Ilagak mo ang iyong buhay sa ating Panginoon at samahan mo ng pagtitiwala at mararanasan mo ang reward na ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen. Magiging maliwanag, hindi naaandap-andap yung ninanasa mo, yung pinapangarap mo para sa iyong kinabukasan. At mararanasan mo yung minimithi mo na ikaw po'y magmamana ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon sa ating pong saling lahi. Makikita sa buhay mo, ay yung aking lola. Miski yan po'y nagkaroon ng problema, hindi ko nakita ng away po yan. Ay, ang aking nanay, miski kami abot-abot na pinag-aaral, hindi ko nakita na kung saan yan po ay nagalit sa amin, kami sinusambatan. Ay, ang aking tita, miski siya tumutulong sa amin, hindi ko nakikita na kung saan nanunumbat sa amin kapag kami tinutulungan. So, ibig sabihin, ang lahat na iregalo sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Hallelujah. Ways to maintain for being a good man. Para puro ma-maintain po yung ating pong pagiging mabuting tao, kinakailangan ito po ang ating pong gawain. Glory to God. Hallelujah. Read the Bible night and day and meditate. Amen. Kasi ano po magagabay sa atin? Di ba walang iba kundi ang salita ng Panginoon? Kapag tayo po'y nagbabasa po, kapag tayo po'y nagme-meditate, di ba minsan nararanasan natin, kapag tayo nagbabasa ng Bible, kinakausap ka ng Diyos? Eh bakit mo lalayuan ng pagbabasa ng Bible? At lagi po nating aalalahanin, ang buhay po natin, hindi po tayo nakakasigurado. Yung sinabi niya po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Huwag po kayong mag-akala na kayo'y matatag. Baka kinabukasan mabuwal kayo. So ibig sabihin, ipinakikita dito, na lagi po tayo maging handa. Lagi po tayo may salita ng Panginoon. Malakas tayo ngayon. Ikaw ay nagagamit ng Diyos sa mga gawain. Baka isang araw dumating sa iyo matinding problema. Pero kung ikaw ay may salita ng ating Panginoon, kapag ikaw ay nagme-meditate ng salita ng ating pong Panginoon, ang salitang ito na narinig mo, ang salitang ito na nabasa mo, ang salitang ito na na-meditate mo, ito ang ipapaalala sa ng ating Panginoon upang ikaw ay maging matatag, upang ikaw ay maging malakas sa panahon ng pinagdadaanan mo na mga problema. Amen. Yan po ang ating pong kailangan. Glory to God, hallelujah. Upang manatili sa atin ang pagiging isang mabuting tao. Amen. Ano po sabi niya sa aklat po ng Joshua? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan po ang napakasarap na ating pong maranasan. Have it that commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Kaya kapag tayo po'y punong-puno na salita po ng ating pong Panginoon, kapag ikay dumaranas sa mga problema, hindi ka dapat matakot. Magpakatapang ka sapagkat ang pangako ng Panginoon, saan ka man pumunta, ako'y kasama mo. Wherever you go, amen, I will be with you. Kaya napakasarap po
na lagi po tayo na kung saan ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ilang Bible verse ang na-meditate mo na? Ilang Bible verse ang kung saan ay lagi mo pong nabibikas sa panahon na ikay dumadaan sa problema? Baka ang iyong nabibikas ay puro galit, kulang ka sa salita ng Panginoon. Kapag ikay dumarating sa problema, naandun yung kung ano-ano ang naiisip mo, balik ka sa Biblia at mararanasan mo. Kapag habang nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, maririnig mo na ang tinig ng Diyos. Pangalawa, be humble. And God lift you up. Magpakababa po tayo at tayo po itataas ng ating pong Panginoon. Ano po sinabi niya sa aklat po ng 1 Peter 5, 6 and 7? Glory to God, hallelujah. Humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Glory to God, hallelujah. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. Glory to God, hallelujah. Kaya kapag tayo po'y nagpapakababa sa ating Panginoon, kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, kapag tayo po'y naandun po sa kawalaan, nasa kagipitan, humble yourself to God. Sa papaanong paraan, lumuhod ka na sa Diyos. Hingiin mo na yung tinig ng ating Panginoon. Magmakaawa ka na sa ating Panginoon. Lord, tulungan mo po ako. Sapagat sa mga ganitong sitwasyon, hindi ko po alam kung ito po yung aking po mapagtatagumpayan. Ano ang gagawin ng Panginoon? He will lift you up. Palalakasin ka. Patatatagin ka. At sasabihin pa sa'yo ng Panginoon, anak, ibigay mo na sa akin lahat yung mga problema mo. Alam ko ikay pagod na. Alam ko ikay hirap na. Ipagkatiwala mo yan sa akin sapagkat ako'y nagmamalasakit sa iyo. Ayoko ma-high blood ka. Ayoko magkaroon ka ng diabetes. Ayoko magkaroon ka ng sa puso. Ibigay mo ng lahat sa akin yan. Ako na ang bahala sa mga problema mo. Amen. Cast all your burdens to God because God cares for you. Pero mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Siya pa nagsasabi ka na yan. Yung utang mo hindi mabayaran, itiwala mo na sa akin. Ako na bahala sa mga taong pinagkakautangan mo. Amen? At darating ang isang araw, makababayad ka rin. Amen? Hallelujah. Number 3, be severe and be vigilant. Amen? So ano po sabi sa 1 Peter 5:8? Glory to God. Praise the Lord. Amen. Malapit na pala. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowl around like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo po, lagi po naandyan ang dyablo. Lagi po tayo na kung saan ay binabantayan. Glory to God. Ano po sabi sa verse 9? Resist him. Labanan mo yan. Kapag mayroong dumadaya sa iyo, kapag nanglilingin sa iyo, resist him, labanan mo, lumayas ka masamang espiritu. And stand firm in the faith. Manindigan ka sa iyong pananampalataya. Sapagkat alam mo, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Amen? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw nakararanas niyan, kapatid. Ang lahat din ng mga mananampalataya nakararanas ng mga pinagdadaanan mo. Kaya lagi ka na kung saan ay tumayo sa pananampalataya. Labanan mo lahat ang gawa ng dyablo at lalayo siya sa iyo. Amen? At ang lahat ng mga suffering na yan, pagtatagumpayan mo yan. Amen? Bakit? Tayo'y anak ng Diyos. Amen? Pinili tayo tinawag. Kaya anuman ang mga problema ang pinagdadaan mo, yan ay mapagtatagumpayan mo. Verse 4, number 4. Rejoice, pray, give thanks. Amen? Yan po ang pinakamahalaga sa lahat po sa atin dito. Napakahalaga po yan. Na sa kabila ng mga problema, nagiging masaya ka pa. Bakit ito iniuutos po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Tesalonica? Rejoice, pray, and give thanks. Sapagkat anuman sitwasyon ng ating pong pinagdadaanan, tinitingnan ng Panginoon, ano ang attitude mo? Amen? Ano yung sasabihin mo? Ano yung iisipin mo? Ay napakahirap pagpakaligaya kapag abot-abot na. May bill ka ng tubig, may bill ng kuryente, may bill ng nitong mga internet, may tuition. Tapos ang inaasahan mong pera wala pa. Makapagsasaya ka pa. Amen.
Pero ano ang sabi ni Apostol Pablo? Rejoice! Amen! Pray! Kaya ano man sitwasyon, gaano makatabi ang problemang yan, magpakiligaya ka, manalangin ka at magpasalamat ka sa Diyos. Amen! May magtatagumpay kayang diablo dyan. Amen! Palagay ko sabi ng diablo, ayako na dyan kay Imelda. Abot-abot na problema, nagpupuri pa. Ayako na dyan sa aking anak na si Irma. Ito na ang problema, nakaluhod pa at sumasamba sa Diyos. Amen. Nagpapasalamat, Lord, salamat sa mga problema. Sapagkat alam po namin ang lahat ng ito'y may katapusan. Kaya rejoice, pray, and give thanks. Amen. Lagi po nating aalalahanin yan. Huwag po tayong patalo sa gawa ng diablo. Amen. In conclusion, John 10. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito, yung sinabi po ng aklat po ng John 10, 9 and 10. I am the gate. Sino po ang gate? Si Jesus. Whoever enters through me will be saved. Amen. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and to kill and destroy. I have come that may have life and have it to the full. Amen. So kung ating pong titingnan, ang ating pong tatay, siya po'y bumaba sa ibabaw po ng lupa. Siya po yung tunay po na ating po na kung saan ay kinaroroonan. Tayo po'y nasa kulungan ng ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoon, siya po yung ating pong pastol. Siya po yung ating pong kailangan, siya po yung ating sandigan. Ang ating pong Panginoon ay nangako, I am come. Ako'y bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at pinagpala. Ang Panginoon ay nangungusap sa mga oras na ito. Kung kinikilala mo ng ating pong Panginoon, na siya po yung ating pong tunay na pastol, kapatid, hindi kanya pagkukulangin. Kung tayo po'y naniniwala na ang ating pong Panginoon siya'y bumaba sa lupa upang tayo po'y bigyan ng buhay, ang kinin mo na yan, kapatid. Isang buhay na pinagpala, isang buhay na malusog, isang buhay na punong-puno ng kapayapaan, isang buhay na masagana, at isang buhay na punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Mararanasan mo ang buhay na ipinangako ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat po ng Kawikaan 13:22, ang mabuti mag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Amen. At ang mga makasalanan, glory to God, ang kanilang mga ipon, glory to God, ay ibibigay ng mga makasalanan. Kaya tayo po'y magtiwala, patuloy tayong magpakaligaya sa ating pong Panginoon. Darating ang isang araw, hindi mo namamalayan. Ang Diyos ay magpapadala ng mga pagpapala. Darating ang isang araw, yung anak mong matagal mo nang ipinapanalangin, makikita mo, kasama mo na sa pagsamba. Bakit? Sapagkat pinananatili mo ang pagtitiwala sa ating Panginoon na siya ang may kakayanan na magbago ng buhay ng lahat ng hindi kaya natin baguhin. Oh Lord God, salamat po Panginoon. Napakabuti mo po, O Diyos. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, totoo nga po, O Diyos, na ikaw po ang aming pong pastol. Ikaw po ang aming Diyos na hindi po nagkukulang. Ikaw po ang aming Diyos na nagpapala. Ikaw po ang aming Diyos na kailangan. O aming Panginoong Jesus. Jesus! Jesus na taga Nazaret. Jesus na buhay. Jesus na makapangyarihan. Jesus na nagpapala. Jesus, Jesus, salamat sa iyong pong pag-ibig. Lord, naririto ang iyong pong mga anak, Panginoon. Naririto po, O Diyos. Alam mo po ang kanilang po mga pangangailangan. Maging ang nanonood po, Panginoon, Lord, sa oras na ito, ang nanonood po ng live, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na sila rin iabutin ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa lahat ng iyong mga anak na naririto. Dalangin ko po, Panginoon, ingatan niyo po sila at gabayan. Lahat po ng kalapong mga pangarap, minimithi, dakilang Ama. Panginoon, maaari sila po rin nagnanasa, Lord, ako po'y matanda na.
Ano pong ipamamana ko sa akin pong mga anak? Ayoko pong umalis sa ibabaw ng lupang ito, ipamamana ko yung aking utang. Lord, ayoko pong ipamana sa kanila yung aking pong karamdaman. Lord, ang aking pong nais, Panginoon, na makita po nila ang aking pong buhay na sumusunod sa iyo. Makita po nila ang aking buhay na kung paano mo ako pinagpapala. Makita po nila ang aking buhay kung paano po ako nagpapagamit sa iyo, dakilang Ama. Upang maranasan po nila, Panginoon, yung kapangyarihan na aking nararanasan ay dumaloy sa bawat sambahayan ng aking pong mga kapatid. Sapagkat ito ang napakaganda namin pamana na ikaw, Panginoon, na nagbigay sa amin ng buhay. Sila rin, Panginoon, mararanasan po nila ang tunay na kung sa'y kapayapaan na ibinigay mo sa amin. Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming great healer. Ikaw po ang aming great provider. Ikaw po ang aming God of peace. Ikaw po yung aming all-power God, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Wala po kami masasabi, Panginoon. Wala kaming tanging ibibigkas, Panginoon, na ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang aming tatay na mayamang kayang ibigay ang aming lahat ng mga pangangailangan. Kaya Lord, dalangin ko pong kasihan mo po ang bawat sambahayan. Kasihan mo po, Panginoon, ang bawat magulang. Ang mga nagpapaaral ng kalapong mga anak, dakilang Ama. Panginoon, dalangin ko pong tulungan niyo po sila. Sa lahat po ng kalapong pangangailangan, ikaw po ang kalapong maging sandigan. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong pananampalatayaan. Sapagkat ang ipinangako mo po, Panginoon, Lord God, sa aklat po ng Jeremiah 17, 7 and 8, mapapalad ang managtitiwalay kay Yahweh lamang. Sila'y matutulad sa isang halaman o sa isang puno na nabubuhay sa tabi ng batisan. Dumating man ang tagtuyot, mananatiling berde ang kalandahon. Dumating man ang taglikat ng bunga, mananatiling sagana ang kanilang buha. Kaya Lord, salamat, salamat may mga salita Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon. Lord God, maranasan po ng bawat isa ang lahat ng ipong mga pangako. Kaya salamat po, Panginoon. At sa pag-alis po nila sa lugar na ito, dala nila ang pagkapala na buhat sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, sapagkat kami, bilang kami itinuring mong matuwid, mag-iiwan po kami ng pamana hanggang sa aming mga kaapo-apuhan, Panginoon. Kaya salamat po. Sa iyo po namin maingat ay binabalik ang mataas na papurit pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.